Now, maraming video dito sa YouTube, kadalasan gawa ng ibang nationals. Hindi sila gumagamit ng kahit anong pumps to deliver water like magic. Gumagamit lang sila ng container or drum na nag-connect sa water well o sa sapa o river. Then sa kanilang mga videos, makikita natin na malakas yung daloy ng tubig sa output o faucet. Kaya't sabi ng iba, magic ito. In short, or they're short of saying na ang mga video na ito ay peke or hindi totoo. Pero dahil sa interest ng mga tao na magkakaroon ng free energy water pump or pumpless water system, marami ang nanood sa kanilang mga videos. Kaya makikita natin sa channel nila, umabot ito ng millions ang views. And that's their first intention sa paggawa ng video. Kunwari, gusto nilang makatulong sa kapwa nila, pero sa totoo, they're just after all the views for their channel. So kita mo, dumadaloy yung tubig, ang lakas ng daloy ng tubig. Wala yung pump, diretso yan from the water well. Pero hindi pinakita dito sa video ang ilalim ng water well. Okay? Sa video na ito, I'm going to explain kung bakit di natin kailangan sundin yung ginawa nila kasi nanluluko yun ng kapwa. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sisimulan ko sa pag-explain kung paano trumabaho yung mga water pumps para mag-deliver ng tubig mula dito sa aking hand pump hanggang dito sa aking electric water pump. Ang ginawa ko dito is pumping water from a shallow well into the suction pipe hanggang aabot ang tubig dito sa itaas ng pipe. Sa bottom naman ng pipe ay meron itong foot valve na isang check valve para whatever water papasok, hindi babalik tatagas doon sa well. Ang purpose nitong pagbubumba ng suction pipe ay para mawala yung hangin sa loob ng pipe at makaangat yung tubig mula doon sa baba ng well. Ang tawag nito ay priming. I then connect the suction pipe to the pipe papunta sa Jetmatic manual water pump. Sa aking manual water pump or puso, kailangan i-prime ko rin ito para mawala rin ang hangin hanggang mapuno ng tubig ang chamber or cylinder up to doon sa baba ng nag-connect sa suction pipe. If I'm going to push down the handle here, which is part of the lever system, ang rod dito sa piston ay aangat, and at the same time yung piston ay aangat din dito. Then yung piston mismo meron siyang valve na nagto-close siya para pagkarga ng tubig papunta dito sa delivery valve, then dito sa spout. Now at the same time, yung check valve or foot valve naman dito sa base ng chamber ay nag-o-open siya para yung tubig galing sa suction pipe ay papasok dito below the piston. When I lift the handle, babalik yung rod, bababa siya, at saka yung piston naman ay bababa. So during that process, yung valve sa piston ay mag-open para yung tubig below the piston ay papasok dito sa itaas. And at the same time, yung check valve naman doon o foot valve naman doon sa base ng chamber ay nag-close para yung tubig na pumasok na, hindi siya babalik doon sa suction pipe. So yun lang ang process at babalik. Uulitin lang. Sa mga electric water pumps naman, ito'y ginamitan ng impeller na iikot sabay ng ikot ng motor. Ang tubig na dumaan sa impeller ay tinaboy papalabas. Dahil sa bilis ng ikot ng impeller, marami yung tubig na lumalabas mula sa loob ng pump. Both the hand pump and electric pump are using external energy or force to draw water from the well. Pareho sila ng prinsipyo. Kung bubumbahin do tong pump, yung pressure sa loob ng pipe ay hihina while yung atmospheric pressure sa labas ng pipe ay lalakas na siyang tutulak ng tubig pataas.
So, ganun din ang mangyari sa electric pump. By the way, electric pump also needs priming. Therefore, ang tubig mula dito sa water well ay aakyat dahil sa suction at ma-transfer dito sa ating mga pipes sa pamamagitan ng energy. Yung mga small pumps like nitong Xiaomi portable water dispenser pump ay gumagamit ng vibration to pump out water to the outlet. Kaya tawag nitong klaseng pump ay vibe pump or vibratory pumps. Unlike the regular pumps, walang impeller ang vibe pumps. Gumamit ito ng flaps na nagbabibrate to expel water to the outlet. Isa sa simplest na ginawa ng mga manluloko dito sa YouTube ay ang paggamit ng katulad nito. Kagaya ito sa unang video na pinapakita ko. Meron siya ditong bottle ng soft drink, never mind the brand. This will act as its pressure tank. Meron siyang control valve at saka meron dito namang faucet. Ang dulo dito ay isaksak dito sa jar or bote ng tubig. At ito namang bote ng tubig ay connected siya doon sa suction pipe na nakabaon sa water well. Ang tanong, gagana ba ito? Diretsahang sagot, hindi. Bakit hindi? Walang mangyayaring suction dito sa sistema ito. Kahit na naka-prime yung suction pipe na nakabaon sa water well at punuin mo to ng tubig, by the time na dadalo yung tubig mula dito, yung initial laman nito na puno, ay papasok dito ang tubig. It creates an air pressure here. Then dito naman, yung water level niya ay papunta na dito, it creates a space. Yung space niya yan ay walang hangin, so vacuum yan. Siya yung magpupush ng tubig papalabas dito. Pero, by the time na mauubos na yung tubig, yung initial na laman ng tubig dito, wala na siyang vacuum. So, wala nang hihigop. Kasi wala tayong pump, pareho ng puso at saka water pump natin, na merong mechanism na hihila sa tubig, na palaging nag-create ng suction para hihila sa tubig mula doon sa water well. At sabi nila, ito ay tutulong yung pressure pump dito. Konti lang naman ang hangin dito eh. Although totoo na merong tinatawag na liquid pressure by gravity, but this is not enough. Ito yung explanation niya. I have here a bottle of water, punong-puno ito ng tubig. And sabi nila, may pressure yung liquid, so there's such thing as liquid pressure. Ang lowest portion dito ay, andito yung pinakamalakas na pressure niya. Mas mataas ito kaysa portion na ito. At ito naman, ang pressure dito ay mas mataas kaysa dito. So, ganun and so on and so forth. So, yung gravity na nagpupush sa tubig ay mas malakas siya pagdating na dito sa bottom. Kaya yung faucet natin ay nilagay natin sa baba at the bottom portion. Kasi andito yung malakas na pressure. And actually, this bottle has two holes. May dalawang butas to. Yung isa nasa baba at saka yung isa nasa itaas. Tinakpan ko ng finger ko. Okay? Now, siguro tatanungin nyo, bakit hindi dumadaloy yung tubig dito? Hindi dumadaloy kasi ang hangin na nandito sa space niya is not enough para mag-push sa tubig papalabas. And also, the gravity or the liquid pressure ay hindi enough para mag-push sa tubig na papalabas. Mas malakas pa rin yung atmospheric pressure or yung pressure na mula sa labas o nasa paligid ng bottle. Now, if I press the bottle, lalabas yung tubig, di ba? No, tingnan niyo, okay? Now, if I open this cup, makikita natin dumadaloy na yung tubig, di ba? Okay, takpan natin ulit. Okay, hihina ang tubig at mag-stop. Pag i-open ko itong buta sa itaas, dadaloy rin. Kasi yung tubig, dadaan dito, makita niya may bubbles, so bumabubbles siya. Kasi dumaan dito ang hangin. So, in other words, the air inside in this little space is not enough to push the water down kasi mas malakas yung atmospheric pressure niya. And also, the liquid pressure is by means of the gravity, hindi rin enough para i-push yung tubig sa pababa. So, ganoon yung explanation niya. Yung ibang videos kung saan makikita na kumuha sila ng tubig mula sa sapa,
Ang sabi nila, ginagaya nila ang siphon effect, but siphon does not apply there dahil yung level ng tubig sa source nila ay mas mababa kaysa outlet nila. Just like sa water well na mas mababa kaysa outlet, yung container na above the ground. Again, here's a demo. Meron akong dalawang baso dito, yung isa may laman ng tubig, yung isa wala. So, imagine lang natin na ito yung source natin or ito yung water well natin at ito yung outlet natin or yung balde natin. At ito naman yung siphon tube. Okay? So, i-prime ko muna itong siphon tube natin para dadalo yung tubig. Take note, yung source natin ay nasa itaas at saka yung outlet natin ay nasa mababang posisyon. So, i-prime natin. Observe na dumadalo yung tubig, pero kung iangat natin itong ating outlet, mag-stop siya kasi kasing level na yung source natin at ang outlet niya. So kung mas mataas yung outlet, hindi iipikto yung siphon. Meron ding ibang video na nagpakita na naglagay sila ng hangin sa pressure tank. Ginamit nila PVC pipe as pressure tank. Nilagyan nila ng air valve or kanyuto, same sa mga tire at binumbahan nila ng hangin. Merong tinatawag na air lift pump. Yung tubo sa baba in the water well ay nilagyan ng compressed air na siyang nagdadala ng tubig pataas. But still, that requires compressed air galing sa air compressor. That is the same principle ng pressure spray bottle. Ang pressure spray bottle na ito ay kailangan mong bumbahin dito para makadevelop siya ng air pressure sa loob. And tulad ng mga pumps, meron ito siyang konting mechanism. Ito siya yung para sa hangin niya. Pag bumba ka dito, kita nyo, may lalabas ito na hangin. Then ito yung suction tube niya para dito sa nozzle niya. Dito lalabas ang tubig. So, pump natin hanggang mapuno na siya. Pag matigas na tong pump na ang pag-pumping natin, it means na puno na siya ng hangin. So that's the time na pwede na natin gamitin siya. Okay? Okay. Medyo matigas na. Now, kung i-release natin dito ang hangin, lalabas yung hangin. Okay? Pag press natin ito, magre-release ang hangin at sasabay yung tubig. So, the air carries the water. Dahil sa pressure sa loob, malakas yung hangin na lalabas dito, then maliit yung nozzle dito. See? Kita nyo? Hindi makagawa ng ganyan kung wala siyang pressure. So, kailangan mo lagyan ng pressure dito. See? Malakas yung pressure. Pero, as soon as maubos na yung hangin sa loob, hina na rin yung daloy ng tubig. In other words, hindi yun aakyat ang tubig kung wala siyang pressure. So tulad ng pinakita ko using pressure spray bottle, pag wala ng hangin, wala na ring dadaloy na tubig. So it's pain in the ass, palagi kang magbubumba ng hangin sa PVC pipe na ginawang pressure tank. Meron ding ibang video dito sa YouTube na nagpakita na yung ginamit nila na drum ay nayupi o nag-shrink or nag-collapse. Oh, it sucked, but it's already deformed the drum because this drum is, you know, a little bit soft. It's not so hard, and you know the water is very strong. It's because of the differential pressure. Yung pressure sa loob niya ay kukunti na lang kumpara sa atmospheric pressure. Since yung tubig ay palaging tumatagos, then wala na yung hangin sa loob. As a result, yung atmospheric pressure parang press niya yung drum. Sabi kasi sa mga video, kailangan saradong-sarado ang tank para walang makapasok na hangin upang makagawa ng vacuum sa suction pipe. Pero sa kalaunan, naubusan na ng hangin sa loob.
Here's an explanation. Ito ang dishwashing liquid dispenser ay isang pump bottle. Meron siyang pump sa itaas. Once you push it down, lalabas dito ang dishwashing liquid mula sa loob ng bottle. Ang storya nito is, nang bago pa siya, before maubos yung laman niya, nag-shrink ang bottle. Nag-collapse siya. Di ba na-experience nyo rin yan siguro sa bahay nyo na yung pump bottle nyo nag-collapse. Even soft drinks, mag-collapse siya ng matagal. Ang reason for that is yung hangin sa loob na nagpo-push down sa liquid para yung liquid papasok doon sa suction tube para makalabas ito sa spout ay naubos na. So wala nang hangin dito. Kaya nag-shrink siya. Ang nangyari niyan is wala nang hangin sa loob, yung pressure niya ay mahina na, while yung atmospheric pressure or yung hangin o ang pressure na sa paligid natin, na sa paligid labas ng bottle ay mas mataas. So ang ginawa ko, to solve the problem, binutasan ko dito. Papakita ko sa inyo. May butas to, ito, yan. Nilagyan ko lang to ng scotch tape. Binutasan ko yan ng konti. And after doing some dalawang butas ginawa ko, ito at saka dito. Meron siya. Ito. Nang binutasan ko yung bottle, yung hangin mula sa labas ay pumasok dito. So may pressure siya ulit. So ilang months na yon ang nakaraan, hindi na to nag-shrink yung bottle niya. Ganito na talaga siya always because na-maintain niya yung hangin sa loob. Okay? Minsan nga ginawa natin, di ba, pag mag-shrink ang bottle, i-open natin siya para yung hangin sa labas makapasok dito. Pero may madaling solusyon yan yung ginawa ko. Butasan na ng konti dito para makapasok yung hangin. To illustrate further on atmospheric pressure, look at this water feeder para sa aso o pusa. The inverted water bottle feeds water into the bowl, but the water never overflow on the bowl. The space here is the inside pressure that pushes the water, but the atmospheric pressure outside the bottle pushes the water here, and the outside pressure is greater than the inside pressure, thus it prevents the water from overflowing the water bowl or from the bowl. Yung mga magician sa YouTube, kailangan talaga nila mag-aral ng physics upang pagtibay nila ang kanilang panloloko sa kapwa-tao. Joke. As an advice, don't watch these channels. They're only after views, not our welfare. Kung di nyo pa alam bakit malakas ang daloy ng tubig na pinapakita nila, gumamit sila ng water pump, especially submersible pump, para di makita sa mga viewers. Di na ako nag-aksaya ng oras at pera pambili ng mga pipes para lang patunayan na hindi totoo yung free energy pump nila. It's enough I have explained it, just use your common sense. Remember, kung totoong efficient o gumagana yung kanilang mga free energy water pumps, wala na sana nag-manufacture ng mga water pumps. Nilagyan na rin sana ng mga soft drink bottles ang ating mga faucets. Yung mga plumbers natin ay nag-aaral about plumbing at saka meron silang lisensya as master plumber. Agree or disagree with me? Paki-comment dyan sa baba. Kaya salamat, bye.